tayong lahat ay nagbigay ng sakripisyo sa araw na ito kahit na ang ating panahon ay maulan. Pero nandito pa rin tayo para ating pong purihin at sambahin ang ating dakilang Diyos. Sa buong kasaysayan, mga kapatid, ng mga Hudyo, ay makailang bisis na ang Diyos ay nakipagtipan sa mga Hudyo, mga kapatid. At ito po ay mula pa kay Noah, kay Abraham, kay Isaac, at kay Moses. So lahat na ito, mga kapatid, na mga ginamit niya, mga kapatid, upang sa ganun ay ang Diyos ay patuloy na makipagtipan. Kaya tayo ay kailangan natin ng makinig ng malalim na pakikinig. Dahil kung hindi tayo magkaroon ng malalim na pakikinig, mga kapatid, ay hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos. Kaya nga ang kanyang sulat, sa pamamagitan ng pakikinig, ay doon magsisimula yung ating panampalataya. Kaya kailangan, mga kapatid, ating relasyon sa Diyos ay hindi pa sa pamamagitan ng emosyon, kundi ito ay sa pamamagitan ng ating panampalataya. Yung tapat, sincero, dahil ang Diyos ay nakikita niya yung ating damdamin. At ang damdamin iyan ay hindi po mailingid sa Diyos, hindi po nalilihim. Kung ano po yung ating nararamdaman, ano po yung dinidikta ng ating puso, ay alam ng Diyos kung ano po yung ating nararamdaman sa sandaling ito. Kaya kailangan makinig tayo ng malalim na pagkikinig upang sa ganun ay maturuan natin ang ating utak na mag-response kung ano po ang ating naririnig, mga kapatid. Let us pray. Dakilang Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa umagang ito na muli mong binigay sa amin na pagkakataon upang ikaw, O Diyos, sa aming kilalanin sa lahat ng iyong ginawa sa aming kalagitnaan. At sa araw na ito, O Diyos, na kahit man ay bumabagyo, umuulan, ay narito po kami, O Panginoon, at ipinapakita po namin ang aming sinseridad upang sa ganun, Lord, ay ang iyong, Lord, ang aming pong pagpupuri sa iyo ay makaabot sa iyong luklukan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ay dalangin namin, O Diyos, nawa ikaw po patuloy na mag-control sa, Lord, sa bawat isa sa amin, upang kami, O Lord, ay magkaroon, O Diyos, ng, Lord, ng taimtim na pagkikinig ng iyong salita. At Lord, ikaw po ang magbigay sa amin ng patuloy na understanding, kaunawaan, at nawa, Lord, ay pahintulot mo po, Lord, ang iyong abang lingkod na iyong gagamitin sa sandaling ito, Panginoon, ay patuloy din na ikaw po ang mag-control, O Diyos, at ikaw mag-anoint sa akin upang ang bawat sasalitain ko, O Diyos, ay hindi galing sa akin, kundi galing sa nais mong ipaabot sa mga nakikinig at sa nanonood ng live streaming na ito. Nabanggit natin, mga kapatid, na ang Diyos ay nakipagtipan sa mga Hudyo ng makailang bisis, mga kapatid. Kaya, ang mga Hudyo po ay isa sa mga pinili ng Diyos na mula kay Adan. Na kung saan ay si Cain ay isa sa anak ni Eva sa pagkakasala, mga kapatid. Na sa kung saan ay doon sa kanilang katulong na serpiente, ay dumami din ang kanyang lahi na tinatawag na anak ng tao, mga kapatid. So, in the beginning, ang tao po ay nilalang ng Diyos upang magbuo ng isang pamilya na wala pong kamatayan. Ngunit pumasok sa eksena ang serpiente at nagkaroon ng pagkakasala si Eva dahil sa kanya, dahil sa kanyang napakagaling na pananalita. At nangyari, Genesis chapter 6 verse 1, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa, ay nagkaanak ng mga babae. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang lalaki ang ipinanganak sa panahong iyon, kundi mga babae. Dahil saan kukuha ng asawa si Cain? Kundi doon din sa mga anak na babae ng unang tao doon sa Garden of Eden. At itong mga anak ng tao, mga kapatid, ay nagkaroon ng pagkakataon na asawahin yung mga anak ng Diyos. So mapansin mo rito, anak ng Diyos at anak ng tao. Na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae dito sa Genesis chapter 6 verse 2.
ng mga tao at sila ay nagsisikuha ng kanya-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Kaya mapansin mo rito mga kapatid na ang anak ng Diyos at anak ng tao ay nagkaasawa. At sa panahong iyon, ang dalawang lahi ay naghalo mula sa dugo ni Adan at sa dugo ni Cain. Dapat nating malaman na si Cain ay hindi kasama sa lineage ni Adan. Mga kapatid, para sa kaalaman natin ay hindi po kasama si Cain sa henerasyon ni Adan, mga kapatid. According to Genesis chapter 5 verse 3, ay basahin po natin mga kapatid para makita natin, para ma-clarify natin ang salita ng Diyos. Hindi lang doon sa ating napakinggan. At sabi pa rito, and Adam lived 130 years and begat a son in his own likeness. Bakit in his own likeness? Dahil si Adan, pagkatapos doon sila po ay nagkasala doon sa Garden of Eden, ang ipinanganak nilang si Seth ay ayon na sa kanyang karnal na pagkatao na mga kapatid. Hindi na pure, kundi meron na siyang carnal na pagkatao. Makasalanan na. Verse 4. And the days of Adam after he had begotten Seth were 800 years, and he begat son and daughters. Wala, dapat sana si Cain muna ang sasabihin diyan. Pero nagdiretso na kay Seth, mga kapatid. Dahil nawala si Abel, dahil pinatay ni Cain, at nang nanganak uli si Iba, ay ayon na sa kanilang likeness, mga kapatid, na makasalanan. Kaya si Seth ang susunod. At pagkatapos nito, mga kapatid, and Seth lived 105 years and begat Enos. So si Enos na ang susunod. Tuloy, sister. And the days of Seth were 912 years, and he died. And Enos lived 90 years and begat Kainan. So makita mo Kainan. Ilang ko na yon? Seth, Enos, Kainan. Next, sister. And Kainan lived 70 years and begat Mahalalel. Pang ilan na yan? And the days of Kainan were 910 years and he died. And Mahalalel lived 65 years and begat Jared. And Mahalalel lived after he begat Jared 830 years and begat the sons and daughters. And the days of Mahalalel were 800 years, 895 years, and he died. And Jared lived 160 and 2 years, and he begat Enoch. Hanggang dito lang tayo kay Enoch. I-coincide natin ito sa sulat ni Jude, na kung saan from Adam to Enoch is number 7 si Enoch. Basahin natin ang Jude chapter 1 verse 14. I-clarify natin na si Cain ay hindi sa kasama sa lineage ni Adam. Chapter 1 verse 14, sabi niya rito, and Enoch also the seventh from Adam. O, kita mo So, ikapito si Enoch from Adam. So, nasaan si Cain? Tama na ang Bible ay nagsasalita ng katotohanan. Kaya pag tayo mga kikinig lang sa mga sabi-sabi, ay hindi po natin maintindihan dahil ang Bible mismo ang nagtuturo ng katotohanan, mga kapatid. Kaya tayo, dahil nagkaroon ng cross hybrid, ang dugo na meron kay Cain, na may halong dugo ng animal, dahil ang ama ni Cain ay ang serpiente. Kaya sabi nga rito sa Genesis chapter 3, verse 14, ay ganito, at sinabi ng Panginoong Diyos sa serpiente, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit na lahat ng hayop at ng higit na bawat ganid sa parang at ang iyong tiyan ay ilalakad mo. So mapansin mo rito na ang turo ng malaking simbahan na ang serpiente daw ay ahas in the beginning. Pero kung basahin mo sa Biblia na ang serpiente ay bago siya na isumpa ay siya po ay upright being. Kaya ang pagkasabi rito ng Biblia
at ang iyong tiyan ang iyong ilalagad, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kaya doon na, pagkatapos na siya po'y nasumpa, ay doon na siya nagawang ahas, mga kapatid. Verse 15 ng Genesis chapter 3. At papag-alitin ko ikaw at ang babae. So mapansin mo rito magkaroon ng alitan yung binhi ng babae, ng binhi ng serpente at ng babae. At ang iyong binhi at ang kanyang binhi. So mapansin mo rito, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, mga kapatid. So mapansin mo dyan, binhi ng serpente at ang binhi ni Eva, mga kapatid, ay magkakaroon ng alitan. Ito ang dudurog sa iyong ulo. So bakit sinabing dudurog sa ulo? Sa merong understanding si Satanas. Dahil sa panahong ito, si Satanas ang may control. Ngunit darating ang panahon na dudurugin ang ulo na yan ni Satanas. At ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito ang nangyari doon sa cross of Jesus Christ. Dinurog ang sakong ng ating Panginoon. Pero darating na ang kanyang ulo ay dudurugin ng Panginoon, mga kapatid. So, patuloy tayo. Ayon dito sa 1 John chapter 3 verse 12, para atin pong i-clarify ang patungkol kay Cain, na siya talaga ay anak ng serpiente. 1 John chapter 3 verse 12. Ay ganito po ang kanya. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama. Mapansin mo rito ang pagkakasulat. Not as Cain, who was of that wicked one. So mayroon siyang tinuturo, no? Ibig sabihin, yung tinuturo niya ay yung kanyang tatay na serpiente, mga kapatid. Sapagkat at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama. Bakit masama ang gawa ni Cain? Kung ito nga ba talaga ay lahi ni Adan? Ibig sabihin, hindi siya talaga anak ni Adan. Kaya nga wala siya doon sa lineage ni Adan. Brothers and sisters. At para rin dyan sa mga nanonood nating live streaming, pakinggan nyo ng maigi para maintindihan ninyo ang inyo pong pinapakinggan, mga kapatid. At ang gawa niya ng kanyang kapatid ay matuwid. Dito sa ating pasimulang aral, ay pinansin natin kung paano nakipagtipan ang Diyos sa Israel, brothers and sisters. At ang lahi ni Adan at ni Cain.